Alright, magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. So, madali lang ito mga idol. Pag-usapan natin ang kaganapan sa ating bansang Pilipinas. Partikular na ngayong nalalapit na ang local election mga idol. So, nagpapatuloy na yung Senate hearing. May kinalaman sa usapin ng druga sa ating bansa, kung saan imbuelto dito ang tinatawag na PDEA, kung saan ito ang sentro ng usapin na unang sinimulan dahil sa paglutang ni Agent Jonathan Morales. So marami yung kaganapan mga idol. Nagpalit ng bagong pinuno ng Senado, kung saan pinalitan ang former Senate President na si Senador Mig Zubiri, at pinalitan ito mga idol ni Senator Chis Escudero. So after few days ay muling nagbukas ang Senate hearing na pinamumunuan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. So dito mga idol, ipopokus natin ang ating usapan dito sa druga sa bansa. Bakit ang ating bansa ay unti-unting bumabalik the proliferation of illegal drugs in the entire Philippines will be resumed, just because mga idol, parating na ang tinatawag na local election. So alam naman natin na marami sa mga politiko sa bansa na naglalaro sa druga, sumasawsaw, lalo na ngayon na parating ang tinatawag na local election. Local election mga idol, ibig sabihin magsisimula ang eleksyon sa senador pababa, down to lowest position ang municipal councilor. So yan mga idol. Ngayon, ang pinupunto ni Senator Bongo, so bago natin itakil yan mga idol, pakinggan muna natin ang makapigil hiningang tanong ni Senator Bongo sa head ng PDEA na Lasso mga idol, kung bakit nakatakas ang ilang inmate na nahuli ng PDEA na may hawak ng kung hindi ako nagkakamali ay 1.2 million na halaga ng druga ang nasabat dyan sa parte sa parte mga kaibigan ng Zamboanga City. So pakinggan natin kung bakit medyo mainit at matigas ang boses ni Senator Christopher Lawrence Bongo na tinatanong itong PDEA head, isang malaking lapses mga idol sa hanay ng PDEA, kung bakit nakatakas ang nahuling mga suspect na may hawak ng druga na, if I'm not mistaken, nagkakahalaga ng 1.2 million. So dito, pakinggan muna natin ang tinig at katanungan ni Senator Bongo kay PDEA Chief General Lasso. We are talking about operations of PDEA against illegal drugs. May I just also ask Mr. Chair to Director General Lasso. Last May 2, 146.2 million worth of shabu was seized in Zamboanga City. Totoo po ito, Director General? You may answer. General Lasso ba ito?
yes or no? Nakarating po na ngayong araw na ito, no, may report na nakatakas daw yung mga presong involved mula dito sa PDEA detention cell. Totoo ba ito? Your Honor, that's true. At 3 a.m. this morning, it is now being investigated by the Regional Director in coordination with the Philippine National Police. Ano bang nangyari, Mr. Chair? Your Honor, what I got is that they were able to open the roofing of the jail facility. Yun lang po. We were on our way here to attend the hearing when I was talking to our Regional Director, so I still don't have so much details about the incident, Your Honor. Yun po ang problema dito, Mr. Chair, no? Pag bumalik na naman po ang illegal na droga, babalik na naman ang kriminalidad, babalik na naman po ang korupsyon sa gobyerno. Habang pinag-uusapan natin dito, itong issue ng sa PDEA, meron pang malaking problema ang ating PDEA, nakatakas pa, nahuli na nakatakas pa. Po sa lahat, gusto ko pong klaruhin that our objective here is to shed light on the matter and to uncover the whole truth in these allegations. So yan mga idol, malinaw ang naging punto ni Senator Bongo kung bakit nagkaroon ng malaking lapses ang PDEA na kung saan 145.2 million na halaga ng shabu ang nasabat dyan sa Zamboanga City. And nakakalungkot dyan mga idol dahil yung nahuli under PDEA detention cell, yung mga suspect ay nakatakas sa pagdaan doon sa bubong ng kulungan. So, paano nangyari yon mga idol? Alam naman natin na yung bubong ng mga detention cell ay siguradong yero. Ibig sabihin, ang bantay ng panahon na yun ay tulog. Sapagkat paano mo tatanggalin ang isang yero na bubong or slab, ika nga, concrete, kung hindi ka gagamit ng isang kagamitan na special para makating ang yero o masinsil ang naturang concrete. So dito mga idol, lumalabas lang na talagang nagkaroon ng bargaining. Nagkaroon ng tinatawag na bargaining entry ng PDEA at yung leader ng sindikato. Sapagkat hindi biro yun mga idol upang para makatakas ang isang inmate sa PDEA detention cell. Ibig sabihin, tulog yung gwardiya. Pwedeng isakripisyo ng PDEA yung naka-duty. Dahil alam natin yung mga ganitong kalakaran, 1.45 145.2 million na halaga ng shabu, abay malaking halaga na po yan. At hindi biro yung mga taong nagdadala niyan mga idol, sapagkat ang naturang mga tao ay hindi magdadala ng ganyang kalaking halaga ng epiktos or polvoron kung walang kontak dito sa Pilipinas. Malinaw po yan mga idol. Hanggat mayroong nakikipagsabwatan na mga opisyal ng ating kapulisan, mga opisyal ng ating kasundaluhan, mga opisyal ng Navy, Marines, NBI, at iba pang mga sangay ng hukbong katihan ng ating Republika ng Pilipinas, ay malabong mahuli yan mga idol. Ibig sabihin, may mga pulis dyan na hanggang ngayon ay tinatawag na membro ng Scalawag Boys.
At may mga membro ng Philippine PDEA. Ano bang meaning ng PDEA? Philippine Enforcement Drugs PDEA Agency. Philippine PDEA Philippine forget about that. Alam natin mga idol na pagdating sa PDEA, malaki ang tinatawag na sindikatuhan sa naturang ahensya. Sapagkat uso dyan mga idol yung tinatawag na palitsiko. At alam ng mga opisyal ng PDEA kung paano ang laro dyan. Kaya nga itong ginawa ni Morales na pag-brute out sa kanyang mga nalalaman, although hindi niya isinawalat lahat na kanyang mga asset information, ay malaking hamon ito sa pamunuan ng PDEA upang makagawa ng panibagong batas mga idol to prevent the national interest, lalo na ang ating soberenya mga idol. So dito ayon kay Senator Bongo, isang malaking dagok ito sa hanay ng ating mga kababayan na kung saan nahuli na, nakatakas pa at muli pang magkakalat ng druga sa bansa. So ito yung nakakatakot mga idol, sapagkat alam naman natin na malala ang kahirapan sa ating bansang tinubuan at marami ang mga kababayan nating kumakapit sa patalim. Aanhin daw nila ang kanilang kalayaan, ang kanilang sarili, kung ang kanilang sarili ay unti-unti namang papatayin sa gutom. Kaya't aminin natin sa hindi, maraming kababayan natin na sumusugal para magbenta ng illegal drugs sa ating mga kababayan. So sabi nga mga idol, hanggat ang isang presidente ay walang malinaw na pronouncement para labanan ang problema sa ating droga sa bansa, ang peace and order sa bansa, mananatiling matatag ang sindikato ng droga sa bansang Pilipinas hanggat andyan yung mga iskalawag, mga tiwaling pulis, sundalo, NBI at iba pang grupo. Kung talagang nagkakaisa ang bansang Pilipinas at ang leader ng ating bansa ay matapang sa paglaban ng droga, sapagkat ito ay simbolo ng kabiguan ng bansa. Hanggat andyan ang droga, hanggang andyan yung mga makakaliwang grupo, hanggang andyan yung mga politiko na alam ng taong bayan, mga korupto, buaya sa pira ng sambayan ng Pilipino, my God, hindi tayo uunlad. Paurong tayo ng paurong kung ang ating laging ibubuto na magiging leader ay hindi tinatawag na good example, hindi kaaya-aya sa ating bansang tinubuan. Sabi nga, kung ang isang leader ng ating bansa ay wala nang tinatawag na moral ascendancy, how can kung ang taong bayan ay hindi na magtiwala sa iyo, sapagkat iisipin nila, ba't ako susunod sa isang tao na isang bangag ng illegal drugs sa ating bansa. Magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Sana'y lagi nyong i-like, i-share, i-subscribe at i-follow ang aking YouTube channel, EPC The Vloggers. Magandang gabi sa inyong lahat mga idol. Shout out sa mga nanood ng ating YouTube channel. Isang mapagpalang gabi sa puso ng bawat isa
at sa ating mga kababayang mga OFWs na naghihirap para lang sa pakanan ng ating mga mahal sa buhay. Mabuhay po tayo.